Bumaba si Julian sa bus, dala ang kaunting gamit na kanyang pinili mula sa kanyang dating marangyang buhay. Medyo alanganin ang kanyang mamahaling sapatos sa maalikabok na kalsada, ngunit hindi niya alintana. Inayos niya ang kanyang simpleng backpack na ibang-iba sa mga mamahaling bagahe na nakasanayan niya. Iniwan na niya ang matatayog na gusali at magulong kalsada ng New York. Ang dating abalang lungsod na puno ng mga ilaw at ingay ay ngayon ay isang alaala na lamang. Nandito na siya ngayon sa Willow Creek, isang maliit na bayan kung saan parang mabagal ang takbo ng panahon. Ang mga tao dito ay tila hindi nagmamadali, at ang bawat araw ay tila isang pahina sa isang lumang libro. Ibang-iba ang Willow Creek sa lahat ng alam ni Julian. Dito, walang mga skyscraper, walang mga taxi na nag-uunahan, at walang mga taong nagmamadali. Amoy sariwang damo, at mga bulaklak ang hangin. Ang bawat hinga ay puno ng kalinisan at kasariwaan na hindi niya naramdaman sa lungsod. Huni ng ibon ang pumalit sa ingay ng mga sasakyan. Ang mga tunog ng kalikasan ay tila musika sa kanyang pandinig, isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Huminga siya ng malalim, ninanamnam ang kakaibang katahimikan. Ang bawat hinga ay tila nagpapalakas sa kanya, nagbibigay ng bagong pag-asa at lakas. Ipinagpalit niya ang kanyang mamahaling penthouse sa isang simpleng kwarto sa taas ng panaderya ni Aling Gable. Ang kwarto ay maliit, ngunit puno ng init at kaginhawaan. Parang panaginip na lang ang kanyang dating marangyang buhay. Ang mga mamahaling kasangkapan, ang malalaking bintana na may tanawing skyline, at ang walang katapusang mga party, ay ngayon ay bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Ngayon, masaya na siya sa simpleng buhay sa Willow Creek. Ang bawat araw ay puno ng bagong karanasan at mga simpleng kaligayahan na hindi niya natagpuan sa kanyang dating buhay. Nagsisimula ang kanyang araw bago sumikat ang araw. Nagtatrabaho siya sa karinderya, nagluluto ng pancake at nagtitimpla ng kape. Hindi niya nakasanayan ang trabaho, sumasakit ang kanyang mga kalamnan. Hindi pa niya nagamit ang mga ito ng ganito dati. Pero may kakaibang saya siyang nararamdaman sa pagtatrabaho, sa simpleng pamumuhay. Sa gabi, nakikipagkwentuhan siya sa mga taga-bayan. Nagtitipon-tipon sila sa lumang bar, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Tahimik na nakikinig si Julian, sinisipsip ang kanilang mga kwento ng hirap at katatagan. Isa siyang dayo na nagmamasid sa isang mundong hindi niya alam na mayroon pala. May isang mukhang tumatak sa kanya, si Clara. Isa siyang pintor, ang kanyang maliit na tindahan ay puno ng makukulay na painting. Mabait at maamo si Clara. Hindi niya tinuring si Julian na estranggero, kundi isang taong naghahanap ng kanyang lugar. Madalas silang magkita. Dinadalhan siya ni Clara ng bagong lutong cookies sa karinderya. Ang kanyang ngiti ay nagpapasaya sa araw ni Julian. Binibisita naman ni Julian ang tindahan ni Clara, nabibighani sa kanyang pagmamahal sa sining. Maayos ang kanilang pag-uusap, puno ng tawanan at pangarap. Habang lumilipas ang mga linggo, napapalapit si Julian sa init at katapatan ni Clara. Naglalakad sila sa tabing ilog, habang ang papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Ibinahagi ni Julian ang kanyang pagmahal sa literatura, nagbabasa ng tula sa ilalim ng mga bituin. Si Clara naman, ikinuwento niya ang kanyang pangarap na may pakita ang kanyang sining sa syudad. Matiyagang nakinig si Julian, nagbibigay ng suporta at encouragement. Naging bukas si Julian kay Clara, ipinakita ang kalungkutan na nakatago sa kanyang dating perpektong buhay. Isang araw, ikinuwento ni Clara kay Julian ang kanyang problema sa pera. Malapit na niyang mawala ang kanyang tindahan, ang kanyang mga pangarap ay unti-unting nawawala. Nasaktan ang puso ni Julian para kay Clara. Gusto niya itong tulungan, bigyan ng pera para mawala ang kanyang problema, pero alam niyang hindi niya pwede gawin yon. Kung malalaman ni Clara ang tunay niyang pagkatao, masisira ang tiwala na nabuo sa kanilang dalawa. Sa halip, lihim siyang nag-donate ng malaking halaga sa isang local na charity para siguradong makikinabang si Clara. Isang maulan na hapon, habang umiinom sila ng mainit na tsokolat sa tindahan ni Clara, lumabas ang katotohanan. May lumabas na balita tungkol sa kumpanya ni Julian sa maliit na telebisyon. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Tumingin siya kay Julian, nagtatanong ang kanyang mga mata. Inamin ni Julian ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang kayamanan, sa kanyang kalungkutan, sa kanyang paghahanap ng totoong buhay.
Sinabi niya ang kanyang paghanga sa katatagan, kabaitan, at katapatan ni Clara. Hinihintay niya ang sasabihin ni Clara. Hindi makapagsalita si Clara. Nabigla siya sa nalaman, parang kasinungalingan ang lahat ng alam niya tungkol kay Julian. Hindi pala totoo ang taong minahal niya. Kailangan niya ng oras para makapag-isip, para makaintindi. Lumipas ang mga araw, naging linggo, ang kanilang mga tagpuan ay napuno ng katahimikan. Iginalang ni Julian ang pangangailangan ni Clara ng oras, mabigat ang kanyang pakiramdam. Natatakot siyang nasira na ang lahat, na dahil sa kanyang pagsisinungaling, ay mawawala sa kanya si Clara. Isang gabi, pumunta si Clara sa bahay ni Julian. Ang hangin ay malamig, at ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga hakbang, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Ang kanyang mga mata, kahit puno pa rin ng mga tanong, ay may bahid ng pagpapatawad. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkalito, naroon pa rin ang pag-ibig na hindi niya maitatanggi. Inamin niyang nagalit siya, nasaktan, at nalito nung una. Ngunit sa bawat salita, naramdaman niya ang pagluwag ng kanyang dibdib, ang pag-alis ng bigat na matagal na niyang dinadala. Pero naisip din niya na totoo ang nararamdaman ni Julian para sa kanya. Sa ilalim ng mga bituin, naalala niya ang mga sandaling magkasama sila, ang mga ngiti at halakhak na kanilang pinagsaluhan. Nakita niya kung paano pakitunguhan ni Julian ang lahat ng tao sa bayan, ang tunay na pagmamalasakit na ipinakita niya. Hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Naintindihan niya ang pangangailangan ni Julian na takasan ang kanyang dating buhay. Ang mga sugat na nakaraan ay naghilom sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-unawa. Tinanggap niya si Julian, hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa taong minahal niya. Sa kanilang yakap, naramdaman nila ang init ng tunay na pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi matitinag ng anumang pagsubok. Nagpatuloy ang buhay sa Willow Creek, pero iba na ngayon. Ang dating tahimik na bayan ay naging sentro ng pag-asa at pagbabago. Ang mga tao ay mas masigla, mas masaya, at mas nagkakaisa. Ang mga kalye ay puno ng mga ngiti at tawanan, at ang bawat sulok ng bayan ay tila may kwento ng tagumpay at inspirasyon. Nanatili si Julian hindi bilang isang bilyonaryo na nagtatago, kundi bilang isang taong nakahanap ng kanyang purpose. Sa kabila ng kanyang yaman, pinili niyang mamuhay ng simple at maglingkod sa kanyang komunidad. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga tao, at ang kanyang mga aksyon ay nagpakita ng tunay na kahulugan ng pagiging bahagi ng isang komunidad. Ginamit niya ang kanyang kakayahan para tulungan ang mga negosyo sa bayan, para suportahan ang mga nagsisimulang negosyante tulad ni Clara. Ang kanyang mga payo at gabay ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga kabataan na mangarap at magsikap. Ang bawat tagumpay ng mga negosyante ay parang tagumpay na rin ni Julian, at ang bawat pagkabigo ay isang pagkakataon para sa kanya na magbigay ng suporta at inspirasyon. Ang kanilang love story ay hindi isang fairy tale. Ito ay totoo na buo sa tiwala, pag-uunawaan at pagtanggap. Sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, mas lalo silang naging matatag. Ang kanilang relasyon ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng pag-asa at pangarap. Ang kanilang kwento ay nagbigay inspirasyon sa marami, na ang pag-ibig ay maaring matagpuan kahit sa pinakamaliit na lugar. Nakahanap sila ng kapayapaan sa isa't isa, isang love story na namukadkad sa hindi inaasahang lugar. Ang kanilang mga simpleng sandali ng kaligayahan ay nagpakita na ang tunay na kasiyahan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga taong kasama mo. Ang kanilang paglalakad sa tahimik na bayan ay parang isang simbolo ng kanilang paglalakbay sa buhay, puno ng pagmamahal at pag-asa. At sa puso ng Willow Creek, naintindihan na ni Julian ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Hindi ito tungkol sa kayamanan o tagumpay, kundi sa mga simpleng bagay na nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ang kanyang pagtingin sa payapang tanawin ay parang isang paalala na ang kaligayahan ay nasa mga simpleng bagay, sa mga taong mahalaga sa atin at sa komunidad na ating kinabibilangan. Sa wakas, natagpuan ni Julian ang kanyang lugar sa mundo at ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan.